Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Ikaw ba'y adik sa pagkain ng kanin? Sabi ng mga doktor, pag ikaw ay diabetic, huwag ka nang kumain ng kanin o bawasan mo. Pero hindi mo mapigilan ang iyong sarili. Gusto mong makalaya? Makinig ka sa ating pagninilay ngayon. Alam nyo, ako ay tuwan-tuwa na sa aking pagbibiyahe mula sa bahay hanggang sa trabaho, ako ay nagda-drive ng kulang na 1 oras. Kaya mahaba yung aking biyahe. At habang ako'y nagbibiyahe, ako'y nakikinig sa salita ng Diyos. Ako'y nagnanalangin, nagninilay, at kinakausap ko ang Diyos. Nakikinig sa mga worship songs. Kaya napakagandang pagkakataon sa akin. At marami akong natutunan, maraming nire-reveal ang Diyos. Kaya ngayong araw na ito ay aking ibahagi kung ano yung natutunan ko. Unang-una, sabi nga nila yung sobrang pagkain ng kanin ay hindi maganda sa ating mga Pilipino. Kaya marami ang diabetic. At kung hindi mo mapigilan na huwag kumain ng kanin at hindi mo mapigilan na ibang iwasan ang kanin, alam mo ang mali. Pero ginagawa mo pa rin, tawag dyan ay addiction, nakaka-addict ang kanin. Ang sikreto pala ay mag-fasting ka, mag-ayuno. Bakit pag-ayuno? Well, pag nag-ayuno ka, ibig sabihin hindi ka kakain ng kanin, maglaan ka ng oras, ng araw na huwag kang kakain ng kanin, at sasamahan mo ng dasal, ay pinapakita mo sa sarili mo, sinasabi mo sa katawan mo na hindi lahat ng pagkakataon ang katawan mo ang nasusunod. So sinusupil mo ang gusto ng iyong laman, gusto ng iyong katawan. Mapagtatagumpayan natin ang ating mga adiksyon, anuman, hindi lang sa kanin, kundi yung mga adiksyon natin sa social media, sa pagkain, sa pag-inom, sa drugs, sa mga gawang hindi tama, alam mong masama, ginagawa mo pa rin kung tayo ay nag-aayuno. Pangalawa, natutunan ko na kung ang isang tao daw ay naghahanap ng, for example, sa Facebook, nalulungkot ka pag kukunti ang nagla-like sa'yo, kukunti ang nagko-comment, konti ang views mo, nalulungkot ka, ibig sabihin nito, hinahanap mo yung approval ng ibang tao ng social media. Gusto mong maging sikat, gusto mong maging tanyag. Alam nyo ang natutunan ko ngayon, ang panlaban pala dyan ay magdasal ka. Sabi ni Lord sa Ebanghelyo ngayon, pag nagdasal ka, pumasok ka sa iyong silid at doon ka magdasal at manalangin sa Diyos at pakikinggan niya yung ating mga panalangin. Na ibig sabihin, pag tayo ay naghahanap ng mga approval, para maging sikat, at gusto mong makalaya, magdasal ka sa Diyos. Dahil pag tayo ay nagdarasal, taimtim na nagdarasal, nire-reveal ng Diyos, kinakausap tayo ng Diyos, kung ano ang mas mahalaga na tayo ay may halaga sa mata ng Diyos. Tayo ang pinakamahalaga sa mata ng Diyos. So hindi mo na kailangan ng approval ng ibang tao. Magiging masaya ka dahil alam mo ang yung kahalagahan sa mata ng Diyos. So kung gusto mong makalaya at hindi ka na malulungkot dahil kukunti ang views mo, ang nagla-like sa'yo, manalangin sa Diyos. Manalangin at magpasalamat sa Diyos. Pangatlo, pag tayo ay nalulungkot kung kukunti ang pera natin, kukunti ang kayamanan natin, kukunti yung hindi ba marami. Ibig sabihin, gusto pa natin ng marami. Gusto pa natin. Tawag dyan, greed. Ang kailangan lang pala ay maging generous tayo. Almsgiving. Yung bang pag mayroong mga nangailangan, alam mong mahirap magbigay, pero magbigay ka pa rin. Yun lang ang pantapat, panlaban sa mga pagkakataon na tayo ay yung greed, yung gusto pa natin. Gusto mo makalaya at para hindi ka na malungkot, magbigay ka. So ngayong araw na ito ay tinatawag na Ash Wednesday. Bakit Ash Wednesday? Pinapaalala sa atin ng Diyos na 3 bagay ang gagawin natin. Una, yung mag-fasting tayo para malabanan yung mga gusto ng ating laman, yung addiction. Pangalawa ay magdasal tayo, pray. Ito lang ang panlaban para hindi tayo malungkot pag walang tumatanggap sa atin o wala tayong approvals sa social media. Pinakamalaga ay ang Diyos na tayo ang pinakamalaga sa Kanya.
Pangatlo ay yung almsgiving. Magbahagi, be generous, sabi nga. Ngayong araw na ito ang simula ng Lent natin, 40 days na tayo maglalakbay, balikan yung buhay natin, anong nangyari, anong dapat baguhin, anong dapat ayusin. Ito na yung panahon, kapatid, na gusto mong magkaroon ng isang buhay na maayos, may purpose ka sa buhay, mayroon kang kapayapaan, mayroong kagalakan. Then, this 40 days na Lent season, ito na yung pagkakataon, kapatid, na ibigay naman natin sa Diyos. Magbalik loob tayo sa Diyos. Ano man yung mga pagkukulang natin, mga kasalanan natin. This is the right time to go back to God. Kasi naghihintay ang Diyos. Lagi kasi sa ating buhay, tayo yung nasusunod, tayo yung takbo ng takbo, lakad ng lakad. Ang Diyos, sunod lang ng sunod. Kung saan tayo pupunta, nandyan lang siya. Sunod lang ng sunod. Hindi siya makasabay. Dahil lagi ang tuon natin ay yung sarili natin. Ngayon naman ay pabayaan natin na ang Diyos ang manguna, ang Diyos ay nasa ating tabi, kasama natin ng Diyos. At nawa, itong Lent season natin ay magkaroon ng kabuluhan, kahalagahan sa ating buhay. So, kapatid, kung nagustuhan mo ang ating reflection ngayon, ay ibahagi natin ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. God bless. God is good.